Yun, so to this video guys, change oil ako ng ating hiace van commuter 2002 model. So binuksan ko na guys yung makina. Ito natin ilalagay yung langis. Tapos magpapalit din ako dyan guys ng ayan, yung fuel filter. Yung reason bakit ko siya papalitan kasi baka may tubig na. Kasi nakalabas siya guys dyan sa dashboard pag umaandar. Tapos ito guys yung ginamit natin dyan. Ito yung fuel filter AC, oil filter. Ito yung langis natin guys, Delo Gold semi-synthetic. Ito naman guys sa differential 3 liter. Ito guys 6 liters may free. Yung air filter, air cleaner natin. Yun, so buksan na natin to. Yun guys, tapos tayo sa ilalim, 17 yata yan or 14. Yun, so dito nga guys tinatanggal na natin yung drain plug, no? So gumamit ako dyan guys ng numero 14 na socket wrench. Mas maganda kasing gamitin guys yung socket wrench kasi pihit-pihit ka lang para matanggal. Tapos nilagay ko na nga dyan guys yung planggana at tinanggal ko na rin yung tornilyo para tuluyan nang umagas yung langis. So yun nga guys, na nakita nyo naman sobrang dumi na talaga ng langis kaya kailangan na siyang palitan. So habang nagpapagas ako ng langis guys ay tinanggal ko na rin itong tornilyo guys dito sa fuel filter AC natin para mapalitan din ito at malinisan din. So pinakita ko naman na kanina guys, no, yung mga ginagagamitin natin pang palit para dyan. So ayun guys, natanggal ko lang dyan yung socket at saka yung daanan ng diesel, yung hose. So yun nga guys, nung natanggal ko na yung fuel filter AC ay tinanggal ko na rin dito guys yung oil filter. Sa una guys medyo nahirapan ako kasi sobrang laki ng oil filter, hindi ko siya kayang hawakan ng isang kamay. So ginamitan natin yan guys ng pangtanggal yung may kadena sa semento. So habang pinapatulo natin guys yung langis ay tinanggal ko na rin dyan guys yung bleeder cap ng fuel filter. Yun guys, medyo nahirapan nga ako dyan, so ginamitan ko siya ng kaunting pwersa hanggang sa tuluyan na natin siyang matanggal. So nung natanggal ko nga yan guys ay nakita nyo naman ang daming diesel na lumabas. So iniipon ko pala yung diesel dyan guys kasi yan din ang ipanglilinis ko sa housing. So pagkatapos nyan guys ay tinanggal na rin natin yung mismong filter na nakakabit dyan guys sa housing. Yung hinahawakan ko yun yung housing. Sobrang hirap niya dito guys tanggalin kaya gumamit na ako ng bakal. So inapakan ko yung housing niya na nilagyan ko guys ng bakal. Tapos ginamitan ko rin ng bakal guys yung pangpihit natin na may kadena. Kasi sobrang tigas niya talaga guys, minsan lang kasi yan nabuksan, ngayon pa lang guys. So ibig sabihin ay kapit na kapit pa talaga siya. So ayan guys, so tuluyan na nga natin natanggal, no? At dyan guys kausap ko yung pinsan ko kasi siya yung nagpahiram ng gamit. Wala kasi akong gamit guys na pangtanggal ng mga filter, kaya binahiram niya yan sa akin. Kaya tinatawagan ko kung bakit ganun siya kahirap. So sa sobrang tagal nga guys ay hindi pa kasi ito nabubuksan. So nung natanggal na natin yan guys ay nilinisan ko na. Ayan, yung gumamit ako ng brush dyan. At yung diesel na naipon ko, yun din ang pinanglinis ko. So pagkatapos nyan guys ay pinitik-pitik ko lang para matanggal yung mga naiwan doon sa loob na mga diesel, at kung may mga madumi pa man ay tumalsik na. So hinipan-hipan ko din dyan guys yung exit at entry ng
fuel guys, kaya di ko alam kung nakita dito sa video. Basta hinipan-hipan ko yan para tumagos yung hangin. So ayan guys, at pinapampam ko din para gumana. At ito na nga guys, ina-assemble na natin yung panibagong fuel filter. So ayan guys, at kailangan natin siyang higpitan kasi may pressure yan dyan guys. Siya nga pala guys, no, yung nabili ko dyan ay GTX brand. Wala kasing stock sa Vic na Japan yung shop na malapit dito sa amin. At yun nga guys, hinigpitan ko ng masyado yan, no? Nakita nyo naman sa mukha, reaction ng mukha ko na talagang hinigpitan. So bago ko pala ibalik guys yung bleeder, socket bleeder, ay nilagyan ko muna ng langis, kunting langis lang guys, yung mga o-ring niya para hindi siya maapit-pit once na hinigpitan. At ayun nga guys, binalik ko na yan at pinihit-pihit na natin. So hinigpitan ko din dyan masyado guys kasi may pressure kasi dyan guys pag pinapump mo. Once kasi na hindi yan mahigpit ay sigurado tatagas dyan yung diesel. So pinihit-pihit ko lang at chine-check ko dyan guys yung rubber, ayan, kung nakabaluktot ba or tuwid. Kasi pag nakabaluktot guys, isa pa din yan na magkakaroon siya ng leak, no, at mawawalan siya ng pwersa. So hindi maganda yung pump kapag may singaw yung ating fuel filter. Alright, so ayan guys, sobrang higpit na siguro yan at hinigpitan ko pa nga ulit. Panigurado lang na talagang sobrang higpit niya na wala nang singaw. So bago ko pala yan guys ikinabit ay inisprehan ko muna ng contact cleaner yung mga socket. Yung socket guys na nanggaling doon sa filter at yung socket naman na nakakonekta naman dito sa makina or kung saan man yan papunta. At ibinalik ko na guys yung ating fuel filter dyan sa kanyang kinalalagyan. So unang nilagay ko dyan guys, pasensya na medyo nagkamali ako dyan kasi ang nilagay ko dyan guys yung release. So ayan, pinapampam ko na at walang diesel na lumalabas. So nung napansin ko guys ay pinamp ko, no, tinanggal ko yung hose at pinamp ko. So ang nailagay ko pala ay release. So inulit ko yan guys at binaliktad ko, no. Una kong nilagay yung higop, yung humihigop ng diesel. So nagkaroon na nga ng diesel yan guys. So pinapampam ko lang yan guys hanggang sa lumabas yung diesel doon sa release para hindi na ako mag-bleed. Kasi pag nagkataon guys mapipilitan tayo mag-bleed dito sa ilalim niyan ng fuel filter AC o kaya guys dito sa injector. So nung nagkaroon na siya ng langis dyan guys ay binalik ko na yung hose na para sa release. Tapos binomba-bomba lang natin guys at ayun nga, nung medyo matigas na ay hinayaan na natin. Tapos lumipat na ako dyan guys, no, dito sa baba naman para ibalik na guys itong oil filter. So bago ko pala guys ibalik yung oil filter ay nilagyan ko ulit yan ng konting langis para katulad ng sa fuel filter ay hindi mapitpit guys yung o-ring na kakabit dyan. So yan guys, no, binalik ko na nga at medyo madilim na guys, pasensya na kayo kung hindi nyo na nakikita masyado. Wala kasi akong flashlight dyan guys at itong gamit kong cellphone na pang video ay medyo malulubat na rin kaya hindi na siya kayang mag flash. So pasensya na guys ulit kung medyo madilim na kasi inabot na talaga ako dito guys ng pasado alas 6 na yata. So yan guys, nung nakabit ko na yung oil filter ay binalik ko naman guys yung tornilyo para dito sa drain plug natin ng engine natin para matapos na at makapagsalin na ng langis. So konting higpit lang guys, no, ginamitan ko yan ng konting pwersa lang, wag naman masyado kasi baka maputol. At yun nga guys, no, isasalin na natin yung langis. So ang ginamit ko dyan guys ay pinakita ko na kanina ay Delo Gold guys na semi-synthetic na gawa ng Caltex. So dito guys ay nalobat na pala yung cellphone ko guys na pangkuha ng video. So hanggang dyan lang yung nakuhanan ko guys
at pasensya na kayo, pero okay naman guys yung gawa natin. So nakapag-change oil tayo ng mabuti at pinaandar ko na rin dyan guys upang testingin kung may tagas no doon sa ilalim. So in short, okay naman guys yung gawa natin. Ayan, so binuksan ko pala guys yung ilaw dyan kasi madilim na. At ayun guys, hanggang dito na lang muna. Salamat, thanks for watching.